Pangulong Rodrigo Roa Duterte! Unang-una, nagpapasalamat ako kay Tito Rodante Marcoleta sa pag-imbita sa akin at sumama ko ngayong gabi. Pasensya na po at medyo natagalan kami dahil may klase po ako buong araw kanina. Ang mama Hanilet ko rin po pala ay taga rito sa Bulacan. Ako ay isang 21-year-old college student lamang at ayaw ko sanang makisali sa politika. Pero nang dahil sa pag-kidnap at pag-abuso nila sa tatay ko, nandito ako ngayon para ipaglaban hindi lamang ang pamilya ko, kundi ang bansang Pilipinas. Noong isang gabi, nagsalita ako sa rally sa Quezon City. At sa pagtitipon na yon, naramdaman ko ang walang sawang pagmamahal at pagsuporta kay PRRD, sa amin na pamilya niya, at sa Duterte. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang pangako ko kay Dada Rudy na ikampanya ang kanyang mga kandidato habang siya ay nasa The Hague. Bago ako umalis ng The Hague, may bilin ang Dada Rudy ko sa akin. Sabi niya, no guts, no glory. Sa mga kababayan ko, sa kapwa kabataan, bumoto tayo ng tama dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Kailangan natin ng abogado na may prinsipyo, paninindigan at integridad sa ating legislative branch sa gobyerno natin. Tito Rodante Marcoleta, my senator. Number 38 sa balota. Huwag rin nating kalimutan ang PDP laban senatorial slate o mas kinikilalang Duterte. Iaabot ko muli ang mensahe ni Tatay Digong sa bawat Pilipino. Sabi niya, my love for my country is what brought me here. There was never any personal agenda involved. Mahal niya ang bayan niya. Yun lang po at maraming salamat. God save the Philippines! Pilipinas! Duterte pa rin! INC! Iglesia ni Cristo. Alam niyo ho ba gaano kamahal ni PRD ang INC? Mahal na ang INC. Kaya pag gusto niya ng tao na mapagkakatiwalaan, nagpapahanap siya ng INC. Totoo yan, ma'am. Sir, totoo talaga yan. In fact, nung kinidnap siya, ang kasama namin na masahista niya
masahista namin na nakatira sa aming bahay ay miyembro ng INC. Sinama namin sa Hong Kong, nandun lang siya sa tabi, ma'am. Ngayon, pagka sa Davao, pag nakadapa ako, nakikita, nagpapamasahe, siya ang nakaka-witness ng hagulgol ko sa gabi. So, ganun kamahal ni dating Pangulong Duterte ang INC. At sa simula pa lang, ma'am, sir, ng kanyang political career, alam yan ng inyong pinakapinuno dito kung gano'n niya sinuportahan si former mayor noon. Kaya, nung naimbitahan kami nila, Congressman, na magiging Senator Rodante Marcoleta na, malaking pasasalamat po ang pagkakataon na inyong binigay sa amin. Maraming salamat sa pagmamahal na inyong binibigay sa amin, lalong-lalo na po kay Pangulong Duterte. Alam nyo po sa puso, hindi po ako marunong magsinungaling eh. Ayoko pong magbitbit ng bangko, ayoko pong magyabang. Pero alam nyo po, minahal niya po kayo. Mas minahal pa nga niya ang Pilipino, ang Pilipinas, kaysa sa amin na pamilya niya. Alam nyo yan. Tuwing sinasabihan niya, nung presidente siya, di ba, sinasabihan niya ang mga korap, ang mga terorista, ang mga drug lord. Di ba, ma'am, sinasabihan niya, tinatakot niya, napapalundag ako sa ikinauupuan ko. Kasi sinasabi niya yon, umalis kayo. Di ba, tinatakot niya ganyan. Napapalundag kasi ako kasi ang iniisip ko yung anak ko na minor pa noon, 12 anyos lang. Hindi niya inisip na balikan kami, balikan yung pamilya niya, pero inuna niya na masiguro niya na ang bawat Pilipino hindi nasasaksak sa kalye, hindi na-hold up sa kalye, ang taxi driver hindi nagugurgur ang liig sa likod. Yun ang inuna niya, ma'am. Sinigurado niya ang bawat pamilya na ang magulang walang anak na adik at ang magulang ng bawat pamilya ay nakakatulog. Alam ko yan kasi kapitbahay namin doon sa Davao City. Dati siyang teacher ni Congressman Pulong. Humingi siya ng tulong. Sabi niya, Rod, tulungan mo kami, hindi kami makatulog sa gabi, yung anak nila adik. Silang dalawa mag-asawa, nag-aaway pag pinagalitan yung anak. So kaya yan ganun ho ang pagmamahal na ginawa ni Rodrigo Duterte sa inyo. Sinigurado niya na yung pera ng bansa napunta doon sa ospital, sa PGH. Sinigurado niya yung malasakit center dahil alam niya, nung mayor pa siya, ang bawat Pilipino